So, magandang araw. Gagawa ulit tayo ng video. So, itong video na to is tungkol na lang sa random topic. So, magandang i-topic yung tungkol sa mga Machiavellian. Kasi magkakaroon ka talaga ng realization na ang importante lang ay survival lang, di ba? Tapos, para makuha mo yung mga gusto mo, kailangan mo ng power at influence. So, hindi naman necessarily na super yaman mo. Kailangan mag-project ka ng power at authority. So, kasama na dito yung confidence, di ba? Kaya nga, lagi kong sinishare sa inyo na taasan nyo yung tingin nyo sa sarili nyo eh. Kasi isang malaking factor din yan. Tsaka, makipag-usap kayo sa mga maraming tao, di ba? Shinare ko na sa inyo yan, yung pagko-cold approach para matesting nyo na iba-iba yung treatment ng mga tao base sa category nila sa'yo, di ba? Yun. Ikaw ba ay irrelevant, valuable, or threat, di ba? Yun lang naman yun eh. Siyempre pag threat, tatakot sila, tas alis na. Tapos sinabi rin dun sa mga Machiavellian principle, kung papipiliin ka love or fear, mas pipiliin mo yung fear. Kasi yung fear kasi is may halong respect yun. Kahit di ka nila mahal, basta may fear sila, is i-respect ka. Pero kailangan i-balance po rin na hindi ka nila kakainisan ng mga tao. So, paano mo ba magagawa to na may fear yung mga tao tsaka respect pero hindi ka kakainisan? Maging mabuting tao ka lang. Yung sinasabi ko dati na self-love or yung self-love, diba? Mamahalin mo lang yung sarili mo. Siyempre, pagka ayaw mo, di sabihin mo straight, maging assertive ka. Ayaw mo, tapos sabay, hindi ka gano'ng makikipag-usap. Kasi pag nakipag-usap ka, strategy yan, diba? Meron mga ibang tao, may kipag-usap ka dun sa mga tingin mo may mapapala ka. Kuwari, kung gusto mo ma-promote, kausapin mo yung yung tingin mo yung tao na mapapakinabangan mo para sa promotion mo. Yung sa strategy na pag-approach, ba't ko ba sinishare yan, di ba? Para makuha mo talaga yung gusto mo. Kasi assertive ka di ba? Kukunin mo yung gusto mo. Kasi pinoprogram tayo, di ba, ng lipunan na maging passive, na mag-antay ka, tapos galingan mo lang, maging masipag ka, mag-antay ka. Hindi. Kailangan yung power talaga, i-take mo. Di ba nga sinabi nga ni Machiavellian yan? Para ka magkaroon ng kapangyarihan, iti-take mo. Gagawa ka ng action. So, yun, kasama na yung pagiging confident. Sa una, di ba, yung pag-approach. Kaya nga nagko-cold approach pa rin ako kasi ang dami ko talaga natututunan dyan. Although, pakay mo is bembang, pero ganun pa nga rin, marami ka natututunan. So, yun siya. Cold approach, tapos presentablit marinis kasi nagpo-project din yun ng mahal mo sarili mo at hindi ka basta-basta. Meron na nga ako follower sa Facebook, di ba? Nagpapatunay na bumili siya ng damit, relo, pantalon, yung mga ganyan. Basta ayusin mo na sarili mo para irespeto ka. Yun lang naman talaga mahalaga para makasurvive ka kasi nga goal is survival, di ba? Less resistance life. Oo nga, kuwari, pangit ka, average, hindi ka nagkakaroon ng babae. No, may survival side pa tayo. Alanganin mo magpaka-loser ka dyan, di mo ayusin sarili mo. Tapos kailangan ayusin mo rin kalusugan mo. Tsaka physique, body game, isa rin yan. Kasi pagka wide yung shoulder mo, nagte-training ka, is subconsciously rin yan na nagsisignal ng power. So yung mga lalaki na hindi ka ititest kasi may katawan kayo. Although meron naman tayo mga baril, panaksak, pero subconsciously, kasi nasa lipunan tayo, hindi naman tayo barbaric na magpapatayan everyday, di ba?
Ang labanan sa lipunan is projection ng power and dominance, 'di ba? So kasama na rin yung body game. Bukod sa health, natulungan mo na yung health mo, may kasama pa siyang respect sa ibang tao. Sa babae, magiging attractive ka. May Tinder test din yan eh. Nakita ko ewan ko kung totoo yun, pero naniniwala rin ako dun. Body game. Kung talo ka sa mukha, bawiin mo sa katawan. Kasi 'di ba, meron mga cornstar, ang dami nga sub 5 na cornstar eh. Pero marami pa rin nanonood kasi yung katawan maganda eh, sexy. So naniniwala rin ako dyan kasi appearance pa rin yan, perception, yung body game. Kaya nga halo-halo yung mga sinishare ko eh, about sa health. Kasi hindi naman i-effect yung pagtitraining mo kung hindi naman okay yung kinakain mo eh. Kasi kung puro process yan, mataas sa calorie yan. Tapos basura pa, hindi pa kumpleto sa nutrients. So kung mag-i-stick ka lang sa whole food lang talaga, unprocessed. Kasi saktuhan lang yung calorie, mataas pa sa protein, at hindi ka mag-e-excess, hindi ka tataba. Wala rin kasing kwenta yung yung pagte-training mo kung mga kinakain mo basura rin, 'di ba? Yung sinasabi nila dirty diet. Although magkakaroon ka pa rin ng katawan, pero ganun pa nga rin, 'di ba? Yung feeling mo para matamlay ka. Kasi yung hormone mo hindi maayos. So yun, ano pa ba yung mga nasa Machiavelli na kasama na yan, magpapagupit ka, tapos yung silence, yun. Actually, pag naging seryoso ka talaga sa ginagawa mo, tsaka magbibigay ka lang ng attention sa mga mahahalaga lang, yung tingin mo may mabibenefit ka, magiging silent ka na rin talaga eh, sa totoo. Tsaka pag nakikita mo na yung game na kada interaction mo sa tao is may power dynamic, ang titingnan mo, ikaw ba yung nagiging submissive? Ikaw ba yung pumapasok sa frame niya? Ibig sabihin na submissive, pumapasok ka sa frame nung realidad niya. Kuwari, sabi, wala kang ginagawa, di ba? Tapos sabay inutusan ka. So parang siya yung nag-i-impose ng will niya na gawin yung favorable sa kanya. Now, nasa sa'yo yan kung anong gagawin mo. Mag-yield ka ba? Magsasubmit ka or hindi? Ganon din sa relasyon. Kaya nga proponent ako ng ng numbers game eh. Kasi kailangan yung babae papasok sa frame mo, sa realidad mo. Magagawa mo lang yan pag nag-approach ka numbers game tsaka dominant. Yung aalokin mo siya ng bembang unang offer. Marami na ako naalok niyan, yung mga bembang offer. Sa totoo, nire-reject nila pero nag-i-stick ako dyan kasi marami talaga akong success na ganyan, di ba? Mataas yung one day lay ko na percentage pero onti body count ko. Pero yung mga yun, talagang sumusunod talaga sa gusto mo. Kaya talagang nag-i-stick ako sa strategy ko kasi nga first impression last eh. Tsaka totoo rin yan. Nasa Machiavellian din yan eh. Yung first impression last na yan eh. Titingnan ng mga tao kung ikaw ba irrelevant, valuable, or threat, diba? Tsaka sa babae rin, nanonood din ako nung kay Locario na kailangan mag-start ka slow effort. Dick lang talaga yung ipapaanubungad mo sa kanya. Which is yun yung ginawa ko dito eh. Tsaka yung 23 ako, may nakafubo rin ako nun eh. Tsaka last year, 'di ba? As in magkikita lang kayo for action lang talaga. Tapos ikaw na magdi-decide. Actually, pag pumasok sa frame mo yung babae, kahit na anong gawin mo eh, na ipag-uutos, susundin niya eh. Yung reasonable hindi naman yung saksakin mo sarili mo, hindi niya gagawin yung reasonable. Yung achievable pala, 'di ba? Yung mga realistic na magagawa. Kagaya ng iiwan mo yung relihiyon mo, 'di ba? Maraming mga ganyang babae, iniwan yung relihiyon nila, tas umalis sila sa bansa nila para sumama doon sa lalaki, 'di ba? Now,
popular yung ganyang story. Pero ang totoong nangyayari, mas maraming lalaki ang pumapasok sa realidad ng babae. Kasi, paano ko to nalaman? Halos lahat ng mga pamilyado may anak na ngayon. Lahat ng mga katrabaho ko nung nandun pa ako sa pinagtatrabuhan ko sa Pilipinas, lahat sila pumasok sa realidad ng babae. Plano ng babae mag-Amerika, nag-Amerika rin siya. Yung babae gusto mag-UK, mag-take ng English test. Ganun din ginawa ng lalaki. Walang bayag. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya hindi maganda talaga yung kakagatin mo yung pwede mong kagatin yung babaeng nag-approach sa'yo or nag-message sa'yo. Pero, kailangan ipapasok mo siya sa frame mo. Kagaya kanina, may nakamatch ako sa Tinder. Tapos sinasabi ko mag-meet kami mamaya. Sabay, i-add ko raw siya sa Snapchat. Sabi ko, answer this first. Ewan ko kung hindi ko na inon yung wifi, titingnan ko ulit mamaya kasi sabi ko 7 magkikita. So marami akong ganyan na nakakamatch sa dating app pero hindi sumusunod. Yung agenda talaga nila yung inaano. Ayoko kasi ng ganyan eh. Isa pa yun pag ako ina-approach, parang naiinis ako. Kasi pag approachable ka, ibig sabihin, nice guy ka, ibig sabihin, ang bait-bait ng perception niya sa'yo. Kasi approachable ka, hindi siya natatakot, di ba? Mas gugustuhin ko na yung natatakot sa akin yung tao na nire-respeto ko pero hindi kinaiinisan kaysa ina-approach ako. Kasi pag approachable ka, take advantage ka talaga. Isa yan sa mga eh. Kaya nga sa mga Machiavellian principle eh. Kasi yung love, kung papipiliin ka love or fear, mas pipiliin mo yung fear. Kasi yung love, base yan sa emosyon eh. Pag hindi ka na niya feel yung sinasabing spark, wala na, mag-fade. Hindi na magsasubmit yung tao. In general yan hindi lang sa babae Pati yung mga kaibigan mo, masyado kayong magkaibigan, di ba? Tapos sabay pagka tinanggihan mo yung kaibigan mo, sumamalo. Kasi walang takot di ba? Pagka-approachable ka, ganun. Kaya ang strategy yan is distance. Huwag ka masyadong visible. Huwag ka naman masyadong suplado, di ba? Kasi kaiinisan ka. So, kailangan balance lang talaga. Friendly na distance. Yung hindi masyadong close. Kaya pala nalaman ko sa tatay ko dati, gabi lang talaga siya umuwi. Yung pala strategy niya, distance. Tsaka silent, di ka gaano makikipag-usap sa mga tao. Yung silent na yan, ginagawa yan ng manager ko na babae, yung Koreana dati. Nirerespeto siya kasi madalang siya magsalita Sa trabaho rin, madalang din ako magsalita. Now, once na magsalita ka, kasi madalang ka nga magsalita, di ba? Ma-amplify yung boses mo. As in, magkakaroon ng bigat. Magkakaroon ng bigat yung boses mo. As in, halos lahat ng mga tao makikinig sa'yo. Kasi bihira ka nga lang magsalita So, parang siya, dominant talaga siya, powerful. Tsaka nakaka-impluensya. Tapos pati lakad mo. Kailangan yung cadence mo. Isa pa yan. Practice nyo yan. Wag yung parang wag yung parang lalamya-lamya, 'di ba? Kaya isa rin 'yan, mag-training ka para yung musculoskeletal mo in alignment. Straight yung spine mo, chest out, ganyan. As pag naglakad ka, snappy. Para pagpasok mo pa lang sa room, titingin na yung mga tao. Tapos i-adjust nila yung sarili nila. Naranasan ko yan sa trabaho Pati yung pag nagsalita, ganito dapat. Now, pag sa babae, nag-approach ako, may time na hindi ganito boses ko. Once na yung boses ko nagiging passive, alam ko na yung vibe ng babae, hindi talaga ako gusto. Kasi dinodominate niya ako sa masculine niya Isa pa yun pala, tandaan ko pag nag-approach ako. Pag yung boses ko hindi ganito, naging boses bata. Kasi may time na parang boses bata ako. Ibig sabihin yung nervous system ko nag-a-adjust dun sa masculine na babae. I-reject niya talaga ako. Now,
babaguhin ko ba sa sarili ko para palalimin boses ko? Yung mga ganun. Hindi. Hindi mo kailangan gawin yun. Kasi nga, parang nag-i-stick ka lang sa sarili mo. Kahit pabaguhin mo yung sarili mo, yung babae na yun, hindi ka niya gusto kaya masculine siya. Hindi mo kasalanan yun. Now, pag submissive yung babae, kasi ang dami ko na-approach, di ba nga? Same yung pattern. Although nireject ako, pero may pagka-submissive yung babae kasi nga, nakasmile, tapos lahat ng tanong mo sinasagot. Kaya nga sinabi ko sa inyo, lumabas kayo ng bahay nyo I-try nyo yan. At least man, kahit di ka magka-girlfriend or hindi ka magka-bembang, matry mo lang siya sa buhay mo na makapag-approach ka. Makikita mo yung mga reaction ng mukha nila, body language na, yung iba pa-exit na, tapos sabay yung iba friendly, nakasmile. Totoo yung sinasabi nila na attraction is talaga, subconscious yan, tsaka emotion. Makikita mo talaga yung mga babae nakasmile. Tapos yung tingin sa'yo may spark. Re-reject ka nila kasi nga, hindi ka nila priority o nangingibabaw yung insecurity nila kasi hindi sila makapaniwala na in-attract sila ng attractive na lalaki. Kagaya kanina, yung in-approach ko si Kana, Japanese yun Nagpagupit kasi ako papunta dun sa barbershop. In-approach ko siya. Siya yung pangalawa kong in-approach. Nakita ko, ang ganda nito. Sabi ko, i-approach ko. Estudyante to, college student. Nakasmile siya. Tapos yung kamukha niya si Song Hye Kyo. Nararamdaman ko na gusto niya ako kasi nagre-respond siya. Tapos sabay yung pangalan, yung tinanong ko, anong pangalan mo? Sabi niya, Kana daw. Tapos sabi niya, what? Kasi parang hindi ko nirepeat niya uli. Ibig sabihin, talaga? Tapos sinabi ko, ang sexy mo, tsaka ang cute mo. Type kita. Minsan, tayo, let's get together and fuck. So, inaantay ko yung sagot niya. So, na-stun siya. Alam kong gusto niya ako. Siguro, dapat ginaid ko na lang yun Nanghinayang talaga ako kanina. Kasi gusto talaga ako nun Tapos, bigla ko na lang. Ang tagal kasi sumagot Naiinip ako pag matagal sumagot. So, ang tagal niya sumagot. So, sinabi ko, interested. Tapos, umiling na lang. So sabi ko, sige, have a good day. Alam ko nagdadalawang isip yun Pero, hindi. Ibig sabihin, nangingibabaw yung fear niya tsaka yung insecurity niya Kaya ayaw niya ayaw niyang pumayag sa fucking Bakit ako naniniwala sa ganito kahit day approach pa? Kasi may experience ako ng uns sa bar May experience talaga ako niyan. Tsaka meron ako mga experience sa meetup dati. Pinapasok talaga nila ako sa kwarto. So naniniwala talaga ako niyan na split seconds lang kailangan mo. Tsaka yung attraction na yan, non-negotiable. Kaya hindi ko na kinukumbinsi kahit pasabihin mo medium interest yung Japanese kanina. Hindi ko na kinukumbinsi. Have a good day na. Kasi may experience ako Kaya nag-i-stick talaga ako sa strategy na to Kasi sa lahat ng mga naging karelasyon ko, lahat sila down dahil nga sa one day lay na ganito. Kaya naniniwala talaga ako dyan. Tapos sabihin nila, aggressive masyado. Aggressive sa'yo dahil hindi mo na-experience to. Aggressive sa'yo to, pero hindi mo, baka nga kayo hindi nyo maspit tong fucking na to, bembang na salita Tapos sa trabaho, inaalok mo yung babae, 7 sila, inaalok mo ng hook up. Hindi nyo kaya yan, promise, sinasabi ko sa inyo. Hindi to nagyayabang, tinest ko lang to for strategy. Hindi nyo kaya yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, makakaya nyo yan kung nagpa-practice kayo or may experience ka na dati pa, kung nagbabar ka na dati pa nung early 20s mo, tapos pinipili ka, diba? Kasi, bakit mo ba masasabi ang bembang? Tingin mo, ito, common sense to Tingin mo ba masasabi ko yung bembang agad kung hindi interesado yung babae? Kasi, hindi ko ipupush yun dahil common sense to, cause and effect. Irereklamo ka niyan ng harassment. Kasi yung ibang mga lalaki tanga-tanga Hindi sila marunong magbasa ng social cues. Na umaatras na, tapos yung mukha hindi nakasmile,
or hindi interesado, hindi nagre-respond. Pag hindi nagre-respond, hindi interesado, wag mo na pilitin. Wag mo na sabihin yung word na yun, 'di ba? Tsaka irereklamo ka lang 'yan. Kasi ang babae, pagka ayaw ka niyan, gagawan ka niya ng mga kasamaan, tsaka katarantaduhan. Tingnan mo yung nangyari kay Lian, tsaka kay Vince. 'Di ba si Vince ngayon nirereklamo kasi nga hindi talaga siya gusto ng babae. Sinampahan siya ng kaso, 'di ba? Sa NBI, sa PINA. Yun yung nangyari sa kanya. Kaya, wag na wag ka makipag-deal sa babae na low interest, tsaka medium interest. Kasi promise, gagawang kanya ng kasamaan. Kasi nga, hindi kanya ganun kataas kagusto eh. Kaya nga napapansin mo yung mga babae na nabubuntis na, tapos sabay nagiging baby mama. Kasi high interest yun eh. Hindi mo pwede gawin yun sa low interest. Kasi nga, pag ginawa mo yun, kakasuhan ka, hahabulin ka ng babae. Kagaya nung ginawa ko sa trabaho, di ba? Na feeling daw niya na bastos daw siya, yung ganyan. Nareklamo ko, ginawan-gawan ako ng storya. Paulit-ulit daw, isang beses ko lang naman siya. Actually, yung pagkaalok ko, playful pa yun eh. Na double meaning, sabi ko. Kasi sabi niya, naglilinis daw siya sa free time niya. Sabi ko, imbitahan kita, sipag mo naman. Imbitahan kita sa flat ko, dun ka maglinis. Yun mismo yung sinabi ko. Tapos yung sinabi niya yung boyfriend card. Minto na ako, di ba? Sabi ko, DC, may boyfriend ko pala. Mga ganyan, di ba? So, niredirect ko na lang yung interaction sa parke. Tapos, ginawa na ako ng story, di ba? Nanalo naman ako dun sa, na yun, pero yun nga, lesson na sa akin yun. Huwag mong gagawin sa trabaho yan. Tinesting ko na talaga siya. Kasi first impression last dyan sa trabaho. Mga tao dyan, papansin lang naman eh. Tsaka gagamitin. Actually, double talaga purpose ko nun. Yung unang purpose ko dun is, trip ko lang talaga na may mabembang. Pangalawang purpose ko is to stop taking advantage of me. Kasi ayoko nung kinakausap ako, tas palagay-palagay, yung mga ganyan. Kasi, pag kinakausap mo ko tapos sabay, hindi ka straight to the point. Di ba? Gusto mo pa akong bigyan ng mixed signals or kung ano-ano pang ini-stop ko na yung ganyan. Minsan nga pag may tumawag anong kailangan mo? Ginaganon ko na kaagad eh. Pag may tumawag sa akin na what do you want? So, syempre, iiyaano mo na agad para hindi masayang yung oras mo at alam mo na. Now, kaya ako proponent ng direct approach is dahil nga ganun. Para transparent ka, alam na ng babae kung anong kailangan mo. Now, pag align kayo sa page, pareho kayo ng kailangan, edi okay. So, yan yung mga matututunan mo sa mga Machiavellian. Marami pa eh. Pati yung mga programming, 'di ba? Yung 'di ba sa school kasi, 'di ba? Pipiliin ka lang para makapagsalita. Kailangan mo magtaas ng kamay. So, kagaya ng recess, lunch, 'di ba? May sari-sariling oras. Pwede mo namang kumain anytime, 'di ba? Yan yung sinasabi ko na programming. Na simula bata ka pa lang, tapos yung mga culture, yung morality, maging mabait ka para maging mabait sa yung ini-spit lang naman ng mga ibang tao yan, pero sa totoo hindi naman nafa-follow yan. Self-interest lang talaga mahalaga. Maging mabait ka sa lahat in general, pero magkaroon ka ng boundaries. Maging ruthless ka talaga na sabihin mo na no kung ayaw mo. Kasi dun mo matitest talaga yung tunay na kulay ng tao. Kung siya ba talaga ay ginagamit ka. Merong ganyan sa amin, yung mga katrabaho ko. Pag nagnuno ko, biglang nagwala. So, ibig sabihin, ang gusto lang nila yung version mo na nag-yes ka. Pag nag-no ka, ayaw na nila yung version mo na nag-no ka, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi mo kailangan i-adjust yung sarili mo para magustuhan ka. Gawin mo yung makakabuti sa'yo, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, tong self-mastery na to, mahaba-haba pa rin talaga to. Pati money game, shinare ko na rin yan sa inyo. Mga TESDA,
Tapos yung palitan ka real quick. Tapos wag ka na makipagbalikan sa ex mo. Kasi lahat yan, naranasan ko na lahat yan. Siyempre, isi-share ko ba yung info na ganito kung hindi ko naranasan yung mga yan, di ba? Yung mga nag-share na ganyan, yung mga dating gurus, hindi naman nag-numbers game yan mga passive yan ako naranasan ko na yung passive, tama si Lucario, may pakay talaga yung babae. Puro resistance. Mas successful yung ako yung gumagawa ng approach. Kasi sumusunod talaga yung babae. Tsaka dati ko pag ginagawa yan, online nga lang. Ngayon lang ako nagko-cold approach. Para sa self-development ko, 'di ba? Social development. Tsaka i-overcome yung fear sa pakikipag-usap sa mga magagandang babae. Isa rin yan, bakit din ako nandito sa field na to, 'di ba? Para physical activity. Lahat ng ginagawa mo dapat para sa sarili mo as a man, may purpose. Inisip nila, slave ka kasi nagtatrabaho ka ng ano. Hindi 3 times kaya sweldo ko dito kaysa dun sa mga nangingim. Ay, hindi. 20 dyan. Sabihin na natin 7 times or 6 times. Kasi 20 yung minimum wage dyan, di ba? Sa Pilipinas. Sabihin na natin na 5 times or 6 times yung kinikita ko dyan, di ba? Tapos, at the same time, hindi pa ako pagod kasi 4 days lang. Minsan, 3 days lang ako pumapasok. Pa. Ang habol ko kasi dito, sayang kasi yung oras Sabi ko, anong gagawin ko kung tutunga ako sa bahay? Hindi kikita, tapos sabay walang physical activity. Time and time, ang dami ko na nakikita na walang physical activity, nabulok lang sa bahay. Walang fire. Parang walang fire. Doon na lumabas yung mga sakit. Kasi nga, hindi talaga wired yung katawan ng tao na walang physical activity. Kaya nga yung mga monk, panay alis dun sa lugar nila, di ba? Tapos pupunta sila sa mga charity works. Yun talaga yung hindi ka pwedeng nakahiga lang buong araw. Komportable siya, pero kakasakit ka. Hihina resistensya mo. Kailangan mo rin magpa-araw. Ma-expose sa mga dust, pollens, mga ganyan para makadevelop ka ng sarili mong antibody, natural antibody defense sa yung mga katrabaho ko, nagmamas pa, yung mga ganyan. Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan. Dahil yung mask, may mga yan plastic yan So yun nga, mabalik tayo dyan sa usapan na yan. So yung gagawin mo lang talaga is yung magbe-benefit ka, di ba? Tapos silent ka para yun yung sinasabi nila na mysterious. Tapos na-attract din yan. Isa pa pala yung attraction sa babae. Pagka walang fear yung babae, ibig sabihin hindi niya respetado, it means walang attraction. So, overall lang to, hindi lang physical, pati behavior mo, pati yung project mo sa forma mo. So, 3 yung layers ng looks. Sa mukha mo, physique, kasama na yung physique, behavior mo, pati yung pananamit mo, di ba? So, kailangan ma-hit mo lahat yung na yan. Dati, yung mga nalalapag ko lang, focus lang sa mukha, tsaka physique, sa katawan. Ngayon, natuklasan ko tong mga ganito, yung mga behavior, dominance, di ba? Tsaka yung pananamit, di ba? Tsaka yung silent din na nagsisignal kasi yung silent ng power, self-control. Tapos kapag silent ka is yung utak ng mga tao gumagawa-gawa ng imagination na tungkol sa'yo. Galit ba sila? Galit ba tong tao na to sa akin? Ano kayang gusto niya nito sa akin? Yung parang gumagawa sila ng sarili ng story sa utak nila. Kaya makapangyarihan talaga yung silent talaga. Isa yan sa arsenal na ginagamit ko sa trabaho. Re-respeto ka talaga. Kasi na-obserbahan ko yun sa manager ko na Koreana dati. Re-respeto ka, promise, pag silent ka.
Hindi naman yung silent na i-walk over ka. May boundary ka pa rin. Pagka ayaw mo, di ba? Ganun lang naman yun. Tapos mapapalabas mo yung tunay na ugali nila. Yung mga nagpe-perform, lalabas yan, magpe-perform sila. Tapos yung mga insecure, lalabas din yung insecurity, magpe-perform. Tapos yung mga secure sa sarili, sasabayan ka na lang nila, silent lang din sila. Yung iba nga, na-attract babae dyan sa mga tahimik. Kasi nga, signs yan ng ng power. Ibig sabihin, dominant. Di ba yung leon, tahimik, di ba? Di ba? Pagka may hahantingin siya, pre, tahimik siya. Tapos pasipat-sipat, tapos aatakihin na. Yun. Kaya na-attract babae dyan sa silent kasi in control ka eh. Parang sinasabi nyo, I got you. So, paano yun lang? Peace.